po sa lahat. Muli nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos na makatindig muli dito sa iyong harapan after parang isang taon na yan. Ang naalala ko, 2017 pa October, hindi nagkakamali, 2017. Pero salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. At nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga isang excerpt ito sa aklat mula sa Puritan na si Ralph Benning. Ang title ng book niya kasi is The Sinfulness of Sin. Pero ito may kinalaman when it comes dito sa kasalanan, talagang dapat ang layunin ng libro ay layunin na may pakita sa atin kung may idea tayo about sin, about sa kasalanan natin, ang gusto yung paratingin sa atin, nagmula sa scriptures din, na kung minsan, in fact madalas, hindi natin nagagrasp talaga ng lubusan yung lalim o lawak ng kasalanan natin. And that's why yung title ng book niya is The Sinfulness of Sin, para ipakita sa atin muli sa bawat isa na talagang lubos na makasalanan yung kasalanan. Baga ito yung pinaka-bagay na kinamumuhian ng Diyos, dapat ito rin yung bagay na kinamumuhian ng dapat ng mga mananampalataya. And with regards to this, in particular, ang ating tatalakayin ngayon sa bagay na yan is may kinalaman sa ating bibig, actually, sa pananalita. Lalo na ngayon sa mga panahon ito, lalo na sa panahon, sa mga oras na ito, bukas eleksyon, simula pa nung nagsimula siguro yung pangangampanya. Kaliwat kanan na yung makikita natin sa social media, sa pag-uusap, may mga batuhan na mga salita na hindi nararapat. Sana hindi ito makita sa mga Kristiyano. Lalong-lalo sa napaka-mababaw na bagay, tulad ng politika. Sana ito yung reminder para sa atin na particularly hindi lang naman sa patungkol sa eleksyon o sa politika, pero sa pang-araw-araw na buhay natin bilang mananampalataya. So, yan ang nais kong dalhin ngayon. Ngayong umaga, buksan natin ating Biblia sa aklat ng James o sa Santiago. Basahin ko lang ito sa English na version. At ito yung magiging springboard natin, kumbaga, sa ating pag-aaralan. James chapter 3. Basahin ko yung verse 1 hanggang verse 11. Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that such means will incur a stricter judgment. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. So makita natin, dito pa lang sinasabi na sa pananalita, kung sino rin marunong magtigil o mag-bridle sa kanyang bibig, sabi kasi niya, perfecto. Hindi man perfecto, pero kumbaga kumpletong tao to. Dahil sabi niya, you're able to bridle the whole body as well. Yung buong pagkatao, buong katawan mo. Now if we put the bits into horses' mouths so that they will obey us, we direct their entire body as well. Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by very small rudder, wherever the inclination of the pilot desires. So, nagbigay din ng halimbawa dito. Dalawang halimbawa. Yung kabayo, saka yung barko. Yung kabayo, malakas na hayop yan. Yung basta-basta mapag-utusan na kumaliwa ka, kumanan ka. Pero pag merong nalagay na bit, na tinatawag, sa Tagalog yung pinakagat ng kabayo. Busal, maling busal. Hindi naman tapao yung sa gano'n eh. Pero yung sa busal ng kabayo, pag meron nun, pwede mong i-steer kung saan mo gusto pupuntahin. No? Napakalakas na hayop, pero pwede i-steer dahil yung sa busal, maliit lang. Ganon din daw sa barko. Napakalaki, pero ang nagpapagalaw nito, pakaliwa, pakanan o kung saan man, napakaliit na rudder kumpara mo sa size ng buong barko. And verse 5, ito yung reality niyan. So also the tongue is a small part of the body and yet boasts of great things. So ganito daw yung dila natin, yung bibig natin. Not necessarily itong master natin na dila,
pero itong organ o itong bibig natin na merong capacity na magsalita. See how great a forest is set aflame by such a small fire. Sinasabi yung danger nito o yung capacity nito na magdulot ng destruction. Hindi na tulad sa isang maliit na apoy na nagniningas, kaya itong sirain ang isang forest dahil sa apoy. And the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body. It sets on fire the course of life, and is set on fire by hell. For every species of beast and birds and reptiles and creatures of the sea is tamed and has been tamed by the human race. But no one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. For the same mouth, or from the same mouth, come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. Thus a fountain sent out from the same opening, both fresh and bitter water. So yan ang ating pag-aaral ng paksa sa umaga. Manalangin muna tayo, tingin natin ang tulong ng Diyos. Dakila at mapagpalang Ama, salamat po sa oras na ito na binigay sa amin. Nawa sa aming pagbubulay-bulay sa Sunday School na ito, sana i-expose niyo po ang aming mga puso mula sa inyong salita at naway lalo kami magkaroon ng awareness sa bagay na ito namin tatalakayin. Ito tumunga sa aming lalo pang paglakad na may kaayunan sa inyong kalooban sa inyong salita. Kaya samahan niyo po kami sa oras na ito, bigyan ng karunungan, kalakasan, at magipahayag ng simple at itong mga bagay na ito sa inyong biyaya. Umilos po kayo sa aming kalagitnaan sa ngalan ni Cristo Jesus. Amen. So dalawang ang tatalakayin natin, meron akong dalawang main points. No? Una, tingnan natin yung warning against sinful words at yung directions na dapat natin tahakin. The directions to take in keeping your tongue from evil. So sana matapos natin ito ngayong umaga. Una-una, talakayin natin itong warning against sinful words. At dyan, maraming binanggit dito sa aklat ni Mr. Benning patungkol dyan. Una, isang warning is that dapat umiwas tayo sa makasalanang mga salita dahil una-una, ito'y clearly God's clear forbidding. Because of God's clear forbidding. Malinaw na forbid ng Diyos sa mga bagay na ito. Malinaw po yun. No? Makita natin yan sa mga ilang talata ng scriptures na kahit tayo mga manampalataya, kahit tayo niligtas na ng Diyos, tayo napatawad, nalinisan sa ating mga kasalanan, ginawang tuwid sa harapan ng Diyos, nananalaytay pa rin tayo sa ating katawan ng ating remaining sin. Tayo pa rin ay nandito sa lupang katawan natin na dapat ito'y instrumento ng righteousness, instrumento ng katuwiran, kasama yung ating bibig, minsan, kung hindi man kadalasan, instead na maging instrumento ng katuwiran, nagiging o nagagamit sa bilang instrumento ng kasalanan. Kaya may reminder sa atin. At ating bibig, as a member or part ng ating katawan, ito yung mas madalas, kung aminin man natin, na mas nagdadala sa atin sa kapahamakan, yung ating bibig. No? By the way, pag sinabi natin bibig, hindi lang to yung pag nagbukas yung ating bibig. Lalo na ngayon sa ating panahon, in the advent of internet and social media, kahit pinakapuas yung bibig mo, kahit isa mo yung bibig mo, yung daliri mo naman, nilalabas ko, nasa puso't isipan mo, ganoon din. In fact, mas malawak pa yung nararating. Kahit nandun pa sa kwarto mo, kahit nasa jeepney ka lang. No? Ang pinapahalagan dito, not just the words, pero yung content ng ating pananalita o yung mga content ng ating nilalabas mula sa ating puso. And God forbids this. Ephesians chapter 4 verse 29, sinabi doon, let no unwholesome words or corrupt words proceed sa ating mga bibig. Ito yung mga salita na low quality, worthless, kumbaga rotten, not fit for use,
Hindi siya profitable. At Ephesians 5, verse 3 to 4, mga salitang sinabi ito, no? Filthiness or silly talk. Filthiness, yung mga shameful, mga indecent na mga salita. Silly talk, foolish, mga words na kung saan galing sa mapurol na puso't isipan. So ito yung mga unprofitable na salita. At hindi raw ito dapat kabilang sa mga bokabularyo o hindi na bokabularyo, hindi maging part ng buhay ng isang mananampalataya. Coarse jesting. Ito yung mga dirty and indecent na humor. O di kaya ay green jokes. No? Nagagamit din palagi as the world. Ito yung kinaaliwan sa mundo. Ito yung kinaaliwan sa entertainment industry. Tayo bilang mananampalataya, dapat maging maingat tayo sa hindi lamang pagsasalita, kundi sa pagtanggap natin ng mga bagay na ito. Colossians 3 verse 8, sinabi dyan, abusive speech, yung mga foul speaking, mga shameful and dirty talk, yung mga nakakahiyang bagay na dapat di na sinabi, isinasabi pa rin. So mag-ingat daw tayo sa mga ito dahil ang warning dito is God clearly forbids sinful words. In disregards and disobedience sa salitang ito o sa utos na ito, makikita natin sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 verse 36 to 37. Pwede bang magbasa? Matthew 12, 36 to 37. Ang pag-disregard daw sa kautusan na ito, sa prohibition na ito ng Diyos, leads to God's judgment. Matthew 12, 36 to 37. Pwede mo isa? Subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng pagbuhok ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pagwawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Okay, so the last day, yung ating mga sinasabi, pananalita ngayon, ay madadala sa hukuman. At hindi lang ito hukuman ng tao, kundi ito ay paghuhukom ng Diyos. So, that's a clear warning para sa bawat isa sa atin, lalo-lalo sa ating mga mananampalataya. We've been given enough warning about our words, our speech. Na kung tunay nga na tayo na kay Jesus, meron pang iingat sa ating bibig. Gaya nung nabasa natin kanina sa James chapter 3. Ang challenge dito is, tayo ba ay constantly aware sa mga katotohanan ito na ito'y dapat mamalagi o ito'y dapat na mag-govern o ito'y puputanging mga prinsipyo sa ating mga puso't isipan, lalo-lalo na kung tayo ay magsasalita. So yan, God's clear forbidding. Pangalawa is, an unbridled tongue makes professed religion vain. An unbridled tongue makes professed religion vain. Sinasabi rito, yung hindi raw pinipigilan o yung hindi raw binubusalan na bibig o pananalita or communication, it makes professed religion vain. Ang ginagawa daw nito, ang ating professed na pananampalataya, minsan nalalagay sa alanganin. Ipatotoo natin. And even kung ito'y habit ng isang tao, kahit na sabihin niya siya isang mananampalataya o siya isang relihiyosong tao, pero yung kanyang bibig walang bahid ng pagpipigil, at ang lumalabas dito ay puro kasalanan tulad nitong mga nabanggit kanina, it makes yung professed, yung iyong sinasabing pananampalataya, yung pinangalandakan ng pagiging religyoso, kumbaga nakakancel yon sa bibig ng tao, sa mata ng tao. And having a form of religion or religious observance, but yung reality ay wala dito. The bridling and the guarding of the tongue ay dapat kasama doon. At kung hindi ito kabilang, sabi dito sa James 1:26, this man's religion is in vain. Profession lang, kumbaga. Sinasabi ko, ako ay Kristiyano, ako ay
relihiyosong tao, pero yan ang lumalabas sa bibig. Ang pansin ko kung merong nakakalam ng kanta ng mga 90s ng isang bandang Pilipino na yung banal na aso. Parang ganon, no? Pero kalimutan nyo na lang sinabi ko yun. Pero alam ko lang yung lyrics nun, ganon na ganon, no? Hindi nabanggit doon. Napaka-religyoso daw. Nasa jeep, rosaryo, nakapikit yung mata. Pumara daw siya, hindi bawal bumaba. Anong sabi nung alay na rosaryo at matayin niya na dalisan? Mura pa rin daw ng mura dahil hindi siya pinababa. So, that's a vivid picture, kumbaga. But, sa atin, sa kalagayan natin, by way of extension, hindi lamang sa salita natin na lumalabas sa bibig, pero yung flow, yung expression ng ating saloobin ay madalas, lalo na ngayon, ay nilalagay sa writing, sa konteksto ng social media, doon lumalabas. Diba? Lalo sa mga mainit na panahon, tulad ng eleksyon. Yung Facebook nga, o yung Twitter, yung mga social media, nagiging freedom wall na ito. Kahit sila, pwede mo ilagay dyan. Expression, dito nakikita yung pagkatao mo kung minsan. Kaya mag-ingat kayo, lalo na mga kabataan. Mahilig kayong magbukas ng social media, mahilig kayong mag-post, mag-comment. Mag-ingat kayo kung kayo mahal ng palataya. Baka tahimik ka nga lang, hindi ka makausap sa church, hindi ka makausap sa eskwela, pero napaka-loud mo when it comes sa social media. Ingay mo, doon ka maingay. Tawag na ito, di ba? Keyboard warrior. Before kayo mag-click, mag-like, mag-share, mag-post ng comment, remember, identified yun sa inyo. Identity niyo yung nakalagay doon. Pangalan ninyo. Isang example nga nito, nakita ko sa Facebook to, na related pa rin sa politika. Yung sabi doon, may nag-post na, ang sabi niya, nag-post, may shinare siya. Ang shinare niya, itong isang post ng tao na nagsasabi, puro masasamang salita, laban sa gobyerno, may mga pangungutya, may pagmumura. Then, sabi nung nag-post, natitempt daw siya na i-click yung profile nitong tao to na nagmumura, na ganyan. Sabi niya, i-click ko kaya itong profile nito para malaman ko kung sino itong tao nito. Ano ba siyang tao? Sabi niya, huwag na lang, baka mas lalo akong malungkot. Ayun nga, kinlik niya pa rin. At yung lumabas sa kanyang profile picture niya, very religious, no? God is my Savior, I love the Lord. So may ganun yung post. So nakakapanghinayang na a blatant truth na nagpapakita sa atin, an unbridled tongue makes professed religion in vain. So ang challenge sa atin, are we exercising oversight in regulating the proper use of my tongue and even my hands, typing and communication sa ibang tao? Nagpipigil ba tayo when it comes to that? Especially ngayon, kaliwat kanan ng batuhan when it comes sa mga politika. Mga kapatid, huwag lang tayo sumali doon, lalo na sa Facebook. Kung pwedeng pigilan mo sa sarili mo, kanya-kanya tayong opinion eh. Hindi lang sa politics, ba sa iba't ibang bagay. Pero when it comes sa mga bagay na may kinalaman sa morality, may kinalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos, dapat maging aktibo tayo dyan. Pero may tamang lugar, tamang avenue. Hindi yung sa Facebook lang. So yan, may clear na forbidding sa Diyos. It makes professed religion vain, yung unbridled tongue. Pangatlo, sinful words are evidences of a sinful heart. Madali tayo makaalam kung, ako sa inyo, kung madali nyo malaman, kung yung tao ay, sinasabi natin siguro Bisaya ka, no? Paano mo nalaman? Sabi niya, tigas ng dila ako eh. So sa pananalita, nalalaman. Kayo ba malalaman nyo na Ilonggo ako sa pananalita ko? Hindi. Pero Ilonggo talaga ako. Kabisaya rin. Kaya sa pananalita, wala ay Ilocano to, ganyan. Minsan sa pananalita pa lang, alam na. At tayo, identify din tayo sa ating pananalita. Kaya sana,
yung lumalabas sa ating bibig at ang pinapalabas natin sa ating bibig, iniingatan natin dahil ito nagpapakita ko rin sa lubid ng puso natin. Hindi tayo pwedeng magreklamo na ba't mo ako ginajudge. Yan ang gusto mo yun, no? Huwag mo i-judge, sinasabi ko. Hindi pwedeng hindi ka mag-judge because lalo-lalo na kung nag-post ka sa Facebook, it's a public domain, it's a public arena. Talagang mag-judge ka dyan. By the way, lahat tayo, sa araw-araw nating buhay, tayo humuhusga. Naghuhusga tayo. Hindi pwedeng hindi humusga, hindi ka pwedeng neutral ka lang. Pag nakita mo na isang bagay, kahit tahimik ka, ang isip mo nagja-judge, nagdi-discern, nagdi-decide. So we are quote-unquote judgers. Pero ibig sabihin ko lang is, sa ating pananalita, we cannot expect, we cannot avoid na hindi tayo mahuhusgahan ng nakikinig at nagmamasid sa atin. Kung tayo magulang, kung ang narinig sa atin, puro kasinungalingan, puro pagmumura. Sana hindi naman, naman ng palateta. Puro reklamo. No? Puro chismis. And what testimony are we showing to our children? And yung pattern ng ating pananalita, yung communication reveals our hearts. Although it's possible na isang tao ay magsalita ng mabuti sa kanyang kapwa, mabuti at tama, pero again, hindi natin kita yung puso. May tinatawag na hypocrisy, may tinatawag na flattery. Maaaring sinasabi niya sa iyo, magandang bagay, pinupuri ka, pero pala pina-flatter ka lang. No? May gusto lang sa iyong makuha. Yung puso niya is wala talaga dun sa katotohanan. Either makasarili o namumutsalan din. Hypocrisy. Pwede mangyari yun, and it happens. This is a hypocritical heart. Kaya nga ang sabi dun sa Psalm 12:2, out of such hypocrisy, they speak with double tongue. Sana hindi tayo double tongue ng mga tao. Na may sinasabi tayo dito, pero sa kabila, iba. Dapat tayo may integrity sa ating pananalita. And therefore, sa ating pananalita, nalalaman yung saloobin natin, yung ating puso. Pastor, question lang, Pastor. Di ba, ang puso naman talaga natin, sabi ka ng Biblia, kahit man nabalataya tayo, meron pa tayong remaining sin. Tumpak. Pero ang kaibahan noon is that meron tayong bagong nature na binigay ng Diyos at ang banal na spirito na nananahan sa atin na nagbibigay ng conviction na tayo ay gumawa, kumilos, mamuhay, magsalita na nararapat na mayroong regard sa Diyos. Merong iniisip palagi bago tayo magsalita. Now I understand. Minsan, no? In the heat of the moment, bigla tayong napapabitaw ng salita. Na minsan pag sabi natin, ito nga ba sinabi yun? Sa akin, hindi ko na lang nasabi yun. Tayo, mga nagdadrive dito. Alam nyo naman ibig ko sabihin. Maraming insidente sa kali. Nagmumotor kayo, nagdadrive. Kaliwat kanan, may nagsasabi, mga kamote driver, may kamote rider. Kahit saan nilagay. May inis ka, maaasar ka, dahil may kumat sa'yo, may hindi sumusunod sa trapiko. Mag-ingat tayo. May uso yung road rage. Yung galit sa kali. Sana hindi tayo makuha ng CCTV. Sa pool sa CCTV. Gagagaling lang ng church. Nasundan. Ito po yung ginagawa. Nakikipagsapakan at nakikipagmurahan na doon. Sana hindi, no? It reveals our heart kasi. So that's why merong warning sa atin to restrain our lips. Because out of it, it is a manifestation of what's inside us. Remember, we have remaining sin pa din. Kung unbeliever ka, walang restraint actually. Ang magiging restraint mo lang is nakakahiya. Baka mapahiya ako yung ganito ganyan. Pero sa isang Kristiyano, ang motibo is greater than that. Dahil mahal ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Hindi ito nakakalagot sa Kanya. Ganito ang Diyos sa kasalanan. Merong regard sa Diyos. Okay? So, it reveals what's inside the heart. Number 4, evil words corrupt good manners or morals. Yan yung sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 33.
It's one thing na ma-recognize natin, maging careful tayo sa speaking words that are corrupt, na hindi nakaka-benefit sa iba. It's also another thing na tayo ay ma-corrupt ng mga evil words. Kanina, yung mga warning is, ingatan natin na lumabas yung mga hindi ka nais-nais, makasalanang salita, hindi profitable na salita sa ating bibig. Pero sa kabilang dako, ingatan din natin na tayo ay mababad sa lugar na kung saan merong unprofitable, corrupted words, corrupted by evil words. Okay? That's why sa 1 Corinthians 15:33, a reminder para sa atin, evil communication corrupt good manners or good morals. And ang context nun, sa previous verse, yung verse 32, yung characteristic ng mga taong nagdi-despise sa Diyos, careless, indulgent life, yung kanilang pamumuhay. No? Wala silang pagpigil sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pananalita, sa kanilang bibig, mga immoral yung lumalabas. To be in this close association with them will inevitably also corrupt your morals or your habits. Parang bulok na kamatis lang din sa isang taing. So be careful kung kanino kayo nakikisama at nakikipaghalubilo. Kung nasa opisina kayo, syempre hindi nyo kayo pwedeng mamili kasi hindi yung katabi mo sa desk. Kung mga nakakatabi mo ay mga chismosa at palamura, sapat naman ang biyaya ng Diyos talaga. In fact, that's an area na kung saan maaari ka talagang lumabutin. Mag-grow, means of sanctification kumbaga. Pero kung tayo deliberately, naghahanap tayo ng company sa atin, be wise kung sino yung pipili mong company. Kung ikaw yung mananampalataya, you should rather go with the company of those who love the Lord. Yun yung kay David. Diba? David, sa Psalm 1, verse 1 to 2, dinarate ni David yung the believers' proper dealing with the unrighteous. Yung blessedness ng isang matuwid na tao na hindi siya nakikihalubilo. He doesn't walk, he doesn't stand, he doesn't take a seat with them. Rather, he meditates on the Word of God day and night. Ito yung nagsasaturate sa kanya. Ito yung nagiging influence sa kanya. He doesn't want to be associated sa mga bagay na yun. So sa atin, hindi necessarily kailangan iwasan. For example, nasa pamamahay ka, na ikaw lang yung mananampalataya. And everything around you, naririnig mo araw-araw, hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa kaluluwa mo. Your soul is being crushed by sin, by sinful words. Again, you are in a place where God has put you. At ikay lalago dapat sa mga bagay na yun. Kailangan mo yung biyaya ng Diyos. And si David, even, he said, nalimutan ko ano saan, pero sabi niya, yung delight niya ay yung hindi yung makasama yung mga kapwa niya hari, kapwa niya mandirigma na nasa labas. Ang delight niya is with the people of God. These are my delight. These are the people of God. Mas gusto kong makakasama sila. Bakit? Kasi alam niya, ang papuri ng Diyos ang nasa kanilang isipan at puso at ultimately sa kanilang bibig. And that's why it's a joy sa mga mananampalataya to be in God's house on the Lord's Day with God's people. Kahit na ang fact is hindi pa tayo perfect sa kalagayan natin ngayon. Meron tayong dahilan para magkaisa. Not necessarily pare-pareho yung ating stance sa mga bagay-bagay, even political. Pero pwede tayo magkaisa. Pwede tayo magkaroon ng edification, mutual na edification, mutual na pagpapalakas, pagpapatibay ng pananampalataya with words. Yan ang distinct at unique sa mga mananampalataya. Exhortation ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ipakibasa ko 2 Timothy 2:22. And this should sit well sa ating mga isipan at puso.
to pursue after righteousness. 2 Timothy 2 verse 22. Now flee from youthful lust, pursue righteousness, faith, love, and peace, with those who follow the Lord from a pure heart. Okay, so malinaw, no? Flee also youthful lust. Although kay Timothy niya sinabi to, pero para sa atin itong lahat. Flee also youthful lust, but pursue all those things, peace, and love, faith, with those who call on the Lord, who love the Lord. So ito yung sinasabi dito na kailangan mag-ingat din tayo sa ating mga natatanggap. And if I will extend this, even sa ating mga entertainment, sa ating mga pinipili na papanoorin. Ito ba ay not necessarily my words, pero may mga eksena na kung saan nakokorrupt yung aking puso, isipan. Either way, kahit hindi magsalita yan, mayroong kino-communicate sa atin, sa ating isipan. And pictures and videos have even more attaching reality sa ating mga isipan. So be careful with all these things. And challenge, are we mindful and careful of who you keep a close association with in view of the possible danger that their ungodly morals might corrupt you? Do you treasure, who do you treasure as friends? Sino yung mga tinitreasure nyo as friends? No, meron kayong mga acquaintances, mga kaklase, kaibigan, kaopisina. You keep them. Kasi paano yun, may mga unbelievers ako ng mga kasama. Na mga naging kaibigan ko noon, mga hindi pa man ng palataya rin. Kaya friend ko na ba sila? Hindi. The very fact na kayo ay merong contact sa kanila, or even today, sa inyong kalagayan, estudyante ka man, magulang ka man, o sa opisina ka man, the very reason na gusto mo sila maging kaibigan is hindi para ikaw yung ma-influensyahan nila, but if you would want to influence them with the gospel. Sa primary reason mo is hindi na makisaya, makihalubilo kung ano yung kinakasaya nila. But you would want that they would also be saved. Maligtas sila. Sa mag-anak ko man to. But then, as we keep friends sa ating paligid, who do you treasure the most as your friends? Sino yung mga kaibigan mo na masasabi mo, these are my delight. Lying with you. Panglima, dito sa warning, the tongue is either man's glory or shame. The tongue is either man's glory or shame. God made man's tongue His glory. Now, ito yung sinabi ni David sa Psalm 57, verse 7. Maring may pwedeng magbasa Psalm 57, verse 7 to 9. Psalm 57 verse 7 to 9. Ang aking puso ay Ang aking tapat. puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, ako'y aawit ang mga papuri. Gumising ka, aking kaluwalhatian. Gumising ka, O Lira at Alpha. Igisingin ko ang bukang liwayway. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Okay. Ako, Verse 7. ako'y aawit sa iyo ng mga papuri sa gitna ng mga bansa. Ito niyo, pansin niyo sinabi ni, salamat. Pansin niyo sinabi ni David doon na yung aking kaluwalhatian. Gigisingin ko ba, sabi ko, gigisingin ko, I will invoke my glory or yung aking kaluwalhatian. Kumbaga magising ito. Pansin niyo sa Acts 2 verse 26. Acts 2:26. Therefore my heart was glad and my tongue exulted. Moreover my flesh also will live in hope. Okay. So, may parallel dito, no? Especially sa Psalm 57, verse 7 to 9, and Psalm 16, verse 9. May parallel dito sa Acts 2:26. Na kung saan, yung sinasabi niya is yung glory na sinasabi dyan
tinatanghal or natutuwa is yung kanyang tongue. Yung tongue ng tao, yung mountain expression ng language, ginamit ni Paul dito, our speech is our glory when we speak of the glory of God. The same. Ginigising ni David yung kanyang bibig na magbigay ng papuri sa Diyos. And it is His exaltation. Pero sa kabilang dako, kung susundan natin yung analogy na yon, it is our shame when we use it for evil and sin. It is our glory. Kung ang ating bibig, kung ang ating pananalita ay ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito nagbibigay ng kaluwalhatian. Natin sa tulad nun sa Diyos, but masasabi natin, ito yung nagigamit para sa kaluwalhatian. So that's why man's tongue is either his glory or his shame. Kaya nga may mga contrast na binabanggit sa Proverbs 12 verse 16 and to 18. Ibasa ko Proverbs 12, 16 to 18. Mabasahin ko na lang, no? So, sabi ito sa verse 16, a fool's anger is known at once, but a prudent man conceals dishonor. He who speaks truth tells what is right, but a false witness deceit. There is no one who speaks rashly like the thrust of a sword, but the tongue of the wise brings healing. So may contrast palagi ang paggamit ng bibig o ng pananalita dun sa wise tsaka foolish. May tamang paggamit at maling paggamit. May contrast. Ganun din, din natin mabasahin Proverbs 10 verse 20 to 21, Proverbs 15 verse 2 and 4. Mga contrast makikita natin about the fool and the wise. Ang binabanggit sa kanila madalas yung kanilang speech, ang pagkakahuba nila. Now lastly, sa ating main point, kalawa, directions naman. Talakay na kung ano itong mga warnings, itingnan natin yung directions ng saglit. Directions in keeping your tongue from evil. And isang punto na binanggit dito is, let our words be few. Kung ganun pala, let our words be few. Hindi lang ibig sabihin ito, hindi lang tayo magsasalita, pero puroon tayo na pag nagbukas yung ating bibig o nagsasalita tayo, kadalasan, yung nasabi, hindi natin control. Lumalamang yung puso natin kaysa yung isipan natin. Therefore, it is a wise thing to know when to open it and to shut it. It is wise kung malaman natin kung kailan tayo dapat nagbubukas at sinasara ang bibig natin when it is not needed. Basahin ko, no? Proverbs chapter 10, sundan nyo na ako, Proverbs 10 verse 19. When there are many words, transgression is unavoidable. But he who restrains his lips is wise. Ganon din sa Proverbs chapter 17. Proverbs 17, 27 to 28. He who restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding, even a fool. When he keeps silent, is considered wise. And when he closes his lips, he is considered prudent. So, let our words be few. Ingatan natin. Furthermore, this is true not only with our dealings sa kapwa natin tao, but even more sa pag-address natin sa Diyos. Hindi lang sa kapwa tao. Minsan, masyado tayo maboka sa Diyos. Hindi tayo nag-iingat, even in our prayers. Anong warning doon sa Matthew chapter 6, verse 68? May sinabi dito patungkol sa bagay na Matthew 6, verse 6, not 68, 6 to 8. Alam niyo yung context niyan, Matthew 6? Yan yung prior doon sa ni Jesus when it comes sa Lord's Prayer. Sabi niya doon, warning at when you pray, do not be like the hypocrites.
who use vain words, vain repetitions, paulit-ulit. Hindi nagiging maingat. Diba parang lalapit lang sa Diyos na parang may sinasabi akong ritual. Na pag sinabi ko to ng sapat na bilang o sa kataimtiman ko na sinasabi to ay maririnig ako ng Diyos. No, mag-ingat tayo. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 2. Na kung saan, binabalaan tayo na mag-ingat. Do not be hasty in word or impulsive in thought to bring up a matter in the presence of God. For God is in heaven and you are on earth. Therefore, let your words be few. Hindi sinasabi sa atin ito, tatahimik ka lang ako kung gano'n, para ito iniiwas sa kasalanan. Hindi. Mag-isip tayo sa ating sasabihin. Yun ang encouragement. Hindi lang nasabi natin, less talk, less mistake. May katotohanan doon. At pinapalaan na rin ako, I should let my words be few. Okay? Pangalawa, if we must speak, let us speak as we should. There's a proper time and a proper opportunity to speak. At kung meron pang pagkakataon nito, let us do it rightly. Okay? Let our words be few. Okay? May tamang pagkakataon, may tamang oras, may tamang mga circumstance para magsalita. Pero kung meron man, kailangan maingat din tayo. Yung mga tama din yung lumalabas sa atin. Colossians 4:6. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Now, challenge sa atin, are we gracious sa ating salita, sa ating speech? No? And this past few months, sadly enough, I have seen so many ungracious words sa mga post sa Facebook dahil lang sa politika. Nakakalungkot, mga Kristiyano pa naman. Okay? Hindi pa huli. Bukas ko naman section. Kung ngayon kayo titigil, di ba huli? Let your speech always be with grace, as if seasoned with salt. No, it's a preserving word. Hindi to kasi salt, basically noong panahon is ang gamit to, hindi lang seasoning, kundi preservative. No? Both pampalasa, at the same time, pang-preserve. So maganda, nakakapagbigay ng kasiyaan sa kaluluwa, at the same time, nakaka-preserve sa kaluluwa. Because it's not going to rot. Hindi ito nabubulok. So ganun din daw dapat yung ating salita na gracious. Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed out of your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Hindi lang seasoned with salt, hindi lang with grace, but also may resulta ito, ang resulta niya is building up, pagpapatibay, pagpapalakas, edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Now, the question is, how can we perform itong mga mandates na ito? Let our words be few. And if we are going to speak naman, we should speak what is right. How can we perform? Number 1, keep watch of your own, not just lips. Kahit takpan mo ito. Keep watch of your own heart. Yun ang bantayan natin. In fact, yun yung inuutusan sa atin higit sa lahat. Keep watch over our own heart. Proverbs 4:23-24. Ano sabi doon? Sino naka-memorize ito? Sino matay ng camp noong 2000? Yung pastor rin yun. Guard your... Guard your heart. Keep watch over your heart with all diligence. For from it flow the springs of life. Put away from your deceitful mouth and put devious speech far from you. So, tinan nyo magkakabit. Yung puso daw natin, not necessarily yung heart natin ito nagpapump ng dugo, but yung ating kaluluwa, our innermost being, our soul. You should guard our own hearts. Dahil dito, ano ba sabi dito? Same yung sinabi ni Jesus sa Mark chapter 7, na sa pagpuna niya doon sa mga Pharisees. Ano sabi niya?
pinagkakabalaan nyo yung papasok sa bibig, kung marumi, kung nabugas yung kumain o hindi, lalabas din naman yan. Ang pag-isipan ninyo, pag-ingatan ninyo, hindi yung pumapasok sa bibig na later na idudumi rin, kundi pagkakabalaan nyo, lumalabas mula sa puso, palabas sa bibig. Kaya yun ang nakakadungis sa ating budhi. And that is true. That's why we should guard our own hearts. As all members of our body are at the heart's disposal, totoo yun. Lahat ng bahagi ng katawan natin is nasa disposal ng ating soul, ng ating kaluluwa. As the faculties and members of our bodies are at our heart's disposal, we must be reminded daily that we still have deceitful hearts. Jeremiah 17:9. When we ought to give due diligence in keeping, nurturing, guarding it with the truth of God's Word to regulate and sanctify it. Yan ang pangbato natin, yan ang pangbantay natin. Hindi lang yung para tayo nagiging paranoid na tingin tayo dito, ay, ako makarinig yan, ganyan. Hindi. That's one thing. Pero paano natin iingatan, gagawin yung puso natin? Ano sabi ni Jesus sa kanyang high priestly prayer sa John 17? Sanctify them by your truth, thy word is truth. Itong mag-iingat sa ating mga puso, yung salita ng Diyos. Kaya ganoon na lang ang panalangin ni Jesus para sa kanyang disipulo at sa atin. Psalm 119 verse 11. Sino na kanyang memorize dito? Mga bata. Okay, King James, sige. I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Ito nyo? Yung relation? I have hidden. Pastor, hidden naman eh. Kaya tago na lang natin sa sentence. No, hindi hidden yun na itago. Ang word na hidden doon means to treasure, to keep, pahalagahan. Pahalagahan daw natin, i-treasure daw natin yung salita ng Diyos sa ating mga puso, tratuhin natin bilang itong kayamanan sa ating mga puso. For what reason? That I might not sin against thee. So that's how we guard our hearts from sin, from sinning against God. And conversely, as we guard our heart, we are to guard it as well from what could come in it. We are to train and disciple our minds in both resisting and allowing things that would occupy our minds and heart. Ingatan natin, ginabwadya natin, sinasaturate natin ang salita ng Diyos, but at the same time, iniingatan natin para tayong gate. Pinifilter natin ano yung dapat pumasok. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, pure, lovely, of good repute, there's any excellence, if anything worthy of praise, dwell, think, ponder on these things. Guard our hearts with the Word of God. But at the same time, kung may mga bagay-bagay, kung meron man dapat tayong pag-isipan at papasukin sa ating mga puso, etong binanggit dito sa Philippians 4:8. So, keep watch over your own heart, guard it. Pangalawa, na kung paano natin i-perform itong mandate sa atin is to pray. Lead for God's mercy and grace that we may find help of such in time of such need. Hebrews 4:16. That's why we draw near to the throne of grace. Lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos that we may find help in time of need. Psalm 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord my God, my rock and my Redeemer. Psalm 51:15. O Lord, open my lips, that my mouth may declare your praise. Psalm 141, verse 3-4. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not incline my heart to any evil thing. Practice deeds of wickedness with men who do iniquity, and do not let me eat of their delicacies. Pray for self-control. That is part and parcel dun sa bunga ng banal na spirito sa isang mananampalataya sa Galatians 5:22-23. Pray. We have the duty to guard our own hearts. Okay? Tayo ang magbabwardya. Ito. Yun yung labor natin. Doon tayo maghihirap.
But at the same time, tayo'y umaasa sa biyaya ng Diyos. Hilingin ang tulong ng Diyos sa pagbantay nito. You know why? Because kung tayo lang, hindi tayo magiging maingat sa pagbantay. Magiging sundalong pakaangkaan tayo. Okay lang yun. Church naman bukas eh. No, we have to preach that. Lord, help me guard my own heart. Help us to guard our hearts from evil. Help us to hide your words, to treasure your words in my heart, that I might not sin against you. Application, applicatory lahat to. Be mindful sa mga warnings regarding sa misuse ng ating bibig. Baunin natin to. Pangalawa, nakita natin yung direction. Guard our hearts and keep your tongue from evil. At the same time, praying for God's help and grace para magampanan ito. Sana makatulong ito sa atin sa umaga nito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ninyo na hindi nyo kami iniwan, yung kami niligtas ninyo. Kami ginagawa at patuloy yung hinuhubog na maging kawangis ni Jesus. At may mga means of grace tulad nito ang aming narinig na ma-remind kami, ma-rebuke kami, ma-strengthen kami, O Lord, na magpatuloy sa lakad nito. Na sana nga po ingatan namin ang aming mga puso nang sa ganon ang mga lumalabas sa aming mga bibig, ang mamumutawi sa aming mga bibig, hindi mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, hindi mga makasalanang bagay, kundi bagay na nagbibigay ng kapurihan sa inyo at magbigay din ng grace at savor sa mga nakakarinig ito. Kaya Lord, tulungan nyo kami that we would watch our own lips, that we would restrain our own lips. Hindi mangyayari po ito, Diyos, kung kami lang. Kaya hiling namin ang inyong tulong at gabay at biyaya sa pagsunod namin sa inyong kalooban. That we would be motivated not by man's applause. Hindi naman parang matuwa ang ibang tao o matuwa kami. Pero Lord, tulungan mo kami ang aming motivation is out of love para sa inyo. Na siya nagligtas sa amin. Ito ang hiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen.